naramdaman mo na yung tension, yung parang hinihila ka, gustong kumapit pa, pero parang may nagsasabing, teka, kailangan mo nang bumitaw. Oo. Lalo na siguro kung, alam yon, may binuo kang sobrang halaga. Pinaghirapan mo from scratch. Totoo. May likas kasing takot dyan, di ba? Sa pag-atras. Parang failure kasi yung dating. Oo. Pero paano ko yung dating nagpaangat sa'yo, yung skills mo, yun na pala mismo yung nagiging limitasyon mo ngayon, yung kisame na mismo. Yun yung tricky part nga. Yun nga. So, ngayong araw, himayin natin ito. Itong importante at medyo maselang pagbabago sa leadership. Yung pag-shift from being a planter, yung tagapagtatag, patungo sa pagiging coach. Yung nagpapalakas na, nagme-mentor, nagpapatubo ng iba. Hindi ito demotion, linawin lang natin. Hindi rin ito pag-atras. Parang evolution siya, pag-level up sa ibang klase ng pamumuno. Yung focus sa pagpaparami. At yung mga binigay mong sources, grabe. Ang ganda ng pagkaka-cover. Kasi tinitingnan nila ito from different angles, di ba? Sige. May theology, may psychology. Oo. Tapos yung mga practical talaga, yung pang-management, pang-organization. Bakit nga ba ang hirap para sa mga founders, yung mga planter, na mag-transition? Yung talaga yung tanong . Tapos yun, nagbibigay rin sila ng, alam mo, mga specific ways kung paano ito gawin ng tama. Yung may wisdom, kumbaga, may intention. Kaya ang misyon natin dito, simple lang naman. Tulungan kang maintindihan kung bakit ba crucial itong shift na to, lalo na ngayon. Saka siyempre, bigyan ka ng parang tools o ideas kung paano mo ito sisimulan para lumakas yung mission mo, yung org mo, pero hindi ka nauubos. Instead na maubos, parang magbubukas pa ng bagong chapter. Tama. Okay. Let's unpack this. Unahin natin, bakit nga ba kailangan? Ano bang issue kung planted ka forever? Yun, good question. Kasi isa sa mga lumalabas talaga dito is yung mga skills nga na nagpasimula sa'yo. Yung pagiging decisive, hands-on, yung kaya mong akuin lahat. Yung typical founder traits. Yun. Yan nga yung pwedeng maging limitation later on. Kasi isipin mo, yung dating lakas mo sa pag-start at control, baka yun na mismo yung pumipigil sa pag-usbong ng iba. Nagiging bottleneck ka na pala without realizing it. Exactly. Kasi nagbabago raw yung sukatan ng success. Hindi na daw about sa control mo, kundi sa dami ng leaders na napapalago mo. Tapos, importante rin tingnan yung mga common reasons kung bakit ang hirap bumitaw. Okay. Una, yung identity overlap. Yung parang ikaw at yung project o org ay isa na. Sobrang personal na. Oo. Kaya pag bumitaw ka, parang pinutol mo na rin yung part ng sarili mo. Sino ba ako kung wala ito? Ganon. Grabe, ang hirap nun. Pangalawa, yung stewardship anxiety. Yung takot ka na baka masira, baka hindi maalagaan, baka mawala yung original vision pag binitawan mo na. Parang magulang sa anak, protective masyado. Yun nga. Tapos pangatlo, madalas, practical skill gap. Iba kasi talaga yung skill set ng nagsisimula versus dun sa nagme-mentor at nag-e-empower. Oo, totoo yan. Hindi siya automatic na transition. Hindi talaga. Kailangan pag-aralan, kailangan i-practice. At alam mo, itong hirap sa pagbitaw may mas malalim pa pala. Kahit sa theology, hindi lang siya basta leadership trend. O talaga? Paano yun? Kasi halimbawa sa 1 Corinthians 3 verse 6, sabi ni Paul, ako nagtanim, si Apollos nagdilig, pero Diyos ang nagpalago. Oo, pamilyar ako dyan. Diba? Sobrang linaw na Diyos ang may hawak ng growth. Tayo, tagapamahala lang. So, kung ganun, yung pagpipilit nating mag-control sa lahat, hindi ba yun parang lack of trust sa kayang gawin ng Diyos through others? Interesting point. Oo nga, no? Si Jesus mismo, pwede natin sabihing model ng coach. Hindi siya nagstay sa taas forever. Namuhunan siya sa ilan, binigyan ng power, tapos sinugo. Oh, yung Great Commission. Yun. Training, tapos release. Ganon din si Paul kay Timothy, di ba?
Ipagkatiwala mo sa mapagkakatiwalaan na makakapagturo naman sa iba. Hindi siya hoarding ng knowledge o position, deliberate multiplication. Okay. Yung Good Shepherd sa John 10, oo, nag-aalaga. Pero hindi naman parang collection na dapat dependent lahat sa kanya. Ginagabayan para lumago yung kawan. Makes sense. Tapos ito siguro yung isa sa pinaka-powerful, yung kinosis sa Philippians 2, yung pagtalikod ni Kristo sa divine rights niya, yung self-emptying. Oo. Alam mo, nakakagulat kasi sa isang material mo sinasabi na yung kinosis, hindi lang siya theology, blueprint siya para sa leader na gustong mag-empower. Wow. Paano yun naging blueprint? Kasi nire-redefine niya yung leadership success. Hindi na siya about control o personal fame, about na siya sa pag-enable ng iba. So, yung pag-shift from planter to coach, hindi lang siya strategy. Spiritual discipline din siya. Act of obedience and trust. Wow. Ang lalim nun. Yung kinosis as a leadership transition blueprint? Grabe. Makes sense talaga. Pero, eto na ang tanong. Paano? Kung okay na, convinced na ako, kailangan to, saan ako magsisimula? Hindi naman siguro ito parang switch lang, di ba? Oo, hindi talaga. Hindi siya madali. Sinasabi nga dito, nagsisimula talaga sa loob. Sa mindset shift, mula sa leader na laging may sagot, yung directive, Oo, yung directive. Ito gagawin natin. papunta sa leader na mas maraming tanong, curious sa potential ng iba. Ano nakikita mo? Ano sa tingin mo? Mula sa pag-uutos sa paghugot ng wisdom and capacity ng iba. Tama. Pero hindi lang siya isip, ano? May mga concrete steps at tools talaga na sinasuggest. Oo, at nahati siya, parang dalawa, yung pangloob at panglabas. Una talaga yung inner work, yung pagharap sa mga personal blockers. Yung mga baggage. Parang ganon. Kailangan i-shift yung self-perception, yakapin yung identity as steward, hindi owner. Steward, not owner. Okay. Tapos, i-process yung feeling of loss kasi may grief talaga yan yung pag-let go ng control, Totoo, may mawawala talaga. yung paraan nila. Tapos, unti-unting practice ng trust, siguro mag-delegate ng maliliit na bagay muna. Baby steps sa trust. Oo. May mga spiritual disciplines pa nga dito like examine tungkol sa control, panalangin ng pagpapalaya, tsaka minsan pag-aayuno daw sa mga gawaing nagpapanatili sa yung center of attention. Wow, intense yung fasting from being the center. Para makita mo raw kung sino yung natural na aangat pag wala ka. Teka, parang ang bigat niyan, nung inner work. Sa dami niyang identity, grief, trust, saan ba dapat mag-focus muna? Ano yung pinakaugat kadalasan? Magandang tanong. Based sa materials, madalas, ugat talaga yung identity. Yung pag-realize na yung value mo hindi nakatali sa posisyon mo o sa project. Yung value mo comes from God, not from what you do? Yon. Kapag naayos yon, mas madali nang harapin yung iba, like fear o anxiety. Kailangan ng self-awareness at, madalas, safe na kausap talaga, mentor or community. Okay, so identity muna. Pag medyo okay na yon, ano naman yung mga kasunod? Yung mas practical na. Kailangan siguro ng plano, di ba? Tama. Diyan papasok yung practical roadmap. May sample nga dito na 12-week plan. Sample lang naman ito. 12 weeks? Parang ang bilis. Oo, parang mabilis nga. Pero ang point siguro, yung structure, may phases siya. 1. Paghanda, weeks 1 to 3. Linawin yung vision mo para sa next phase. Tukuyin kung ano ang ide-delegate mo. Pumili ng ilan, 3 to 5 siguro na ipofocus mong i-develop. Okay, preparation. 2. Pagsasanay, weeks 4 to 8. Intensive coaching and mentoring na. Regular sessions, turo ng systems, baka pwedeng mag-shadow sila sa'yo. Tapos bigay ng maliliit na tasks muna. Training phase. Gets 3. Pagbibigay laya na may suporta, weeks 9 to 11. Unti-unti nang lipat ng mas malaking responsibility and authority. Pero importante yung may safety nets, SOPs, decision limits, regular check-ins. Hindi sila iiwan sa ere. Gradual release with support. Okay. 4.
Evaluasyon at pagdiriwang week 12 onwards. Tingnan yung results, kilalanin at i-celebrate yung mga umangat, tapos linawin in bago mong role bilang coach. 12 weeks nga. Mukhang ambisyoso. May disclaimer ba dyan? O ideal scenario lang? Oo, definitely may caveat. Mabilis nga yung 12 weeks, baka mas bagay sa specific projects o smaller orgs. Ang emphasis talaga dito yung may structure, may phases. Okay. Sa totoong buhay, baka mas matagal pa yan, depende sa complexity, sa readiness ng iba, tsaka sa sarili mong inner work journey. Ang importante, intentional yung process, hindi basta bahala na. At hindi siya one-time event lang, tuloy-tuloy yan. Makes sense. Continuous siya. Okay, so may inner work, may roadmap, nabanggit mo yung coaching. Ano naman yung itsura ng coaching conversations na effective? Kasi baka akala natin coaching pero teaching o directing pa rin. Eto, crucial skill talaga. Coaching is not giving advice. Pagtatanong siya para yung kausap mo yung makahanap ng sariling sagot. May ownership siya. Ah, oo? Mas empowering yan. Merong simple structure like yung GROW model. Goal, ano ba talaga gusto mong ma-achieve? Reality, nasan ka ba ngayon? Ano yung situation? Hurdles, resources. Options, ano mga pwede mong gawin? Ano pa? Brainstorm lang. Will, way forward. Ano pipiliin mo? First step, kailan? Paano mo malalaman kung successful? Grow. Okay, simple pero powerful nga. Ang susi daw dito, yung coach, dapat 70% listening, tanong para mag-clarify, mag-summarize, pero hayaan yung coachee mag-isip. 70% listening. Noted. Ngayon, para naman hindi nakakatakot yung pagbitaw, lalo sa mga critical parts, ano yung mga governance tools na pwedeng gamitin? Importante to para mabawasan yung stewardship anxiety. Kailangan ng malinaw na structures. Ilan sa mga suggestion? Delegation matrix like RASI. Chart na nagsasabi kung sino yung responsible, accountable, consulted, informed sa bawat task para iwas turuan. Ah, oo. Rasi. Familiar ako dyan. Helpful nga yan. Decision thresholds. Malinaw na limits ko hanggang saan pwedeng magdesisyon yung iba sa budget, hiring, etc. nang hindi nadadaan sa'yo. Autonomy with safety nets. Okay. SOP library. Collection ng mga standard process para sa knowledge transfer at consistency. Feedback loops. Regular ways para magbigay ng feedback at mamonitor yung progress nang hindi nagmi-micromanage. Racy, thresholds, nagiging mas concrete na nga. Okay. Ngayon, yung relasyon naman. Kasi kahit may tools, kung yung ugnayan hindi maayos, baka mahirap pa rin. Ano yung communication rhythms na sinasabi? Ito yung ang ganda ng term sa isang source, relasyon na walang kontrol. Uy, interesting. Relasyon na walang kontrol? Oo, may regular na ugnayan, pero may purpose at boundary bawat isa. Para hindi mag-micromanage o maging dependent ulit. Example ng rhythms. Weekly check-in, optional, leader-led. Quick kamustahan, 15 to 30 minutes. Yung bagong leader ang nag-i-initiate. Optional para sa'yo, coach. Ah, yung bago yung may control nung checking. Okay? Monthly coaching call, required, coach-led. Mas deep na usap, 60 to 90 minutes. Gamit yung coaching GROW, etc. Focus sa development, hindi sa operations. Hindi ito pwedeng skip. Required yon. Gets? Quarterly visit, kung pwede. Para sa relationship, observation, big picture talks. Hindi para makialam. Asynchronous encouragement. Text, email, prayer lang. Walang expected na response. So may structure pa rin yung communication, pero iba yung purpose at control sa bawat isa. Galing. Okay. Bukod sa tools, sa 3 themes, may specific practices pa ba na highlighted talaga? Oo, may dalawa na sobrang practical nga. Una, yung by invitation only leadership meetings. Ano yun? Parang exclusive. Hindi naman. Ibig sabihin, ikaw, founder dating planter, dadalo ka lang sa regular leadership meetings kung inimbita ka ng team. Ah, sila yung mag-iimbita sa'yo. Oo, at dapat malinaw kung bakit ka iniimbitahan at anong role mo dun. Example, historical context lang or input sa isang bagay. Symbolic act ito para matransfer yung authority at mabawasan yung founder shadow. Yun nga.
Yung parang anino mong laging nandyan. Powerful nga yan. Ano yung isa pa? Pangalawa, yung paggamit ng Leader Development Scorecard. Parang report card para sa leadership skills. Parang performance review? Hindi gaano. Mas pang-developmental siya. Pipili kayo ng 5 to 7 key competencies. Example, vision casting, team building. Tapos, bawat isa may 1 to 5 scale na may behavioral anchors. Behavioral anchors. Malinaw na description kung ano yung itsura ng level 1, level 2, etc. sa bawat skill. Halimbawa, level 1 sa vision casting. Nasasabi lang yung personal vision. Level 5, nakaka-inspire ng shared vision sa buong org. Ginagamit ito sa coaching para maging objective yung usapan tungkol sa growth, hindi pang judge. Okay. Para may basis yung coaching at development plan. Galing. Napaka-practical nga niyan. Pero syempre, kahit ang ganda ng kano at tools, may mga pitfalls pa rin yan, di ba? Ano yung mga dapat bantayan? Oo naman, hindi siya perfect process. Marami-rami nga yung nasa listahan eh. Isa yung invisible micromanagement. Akala mo bumitaw ka na. Pero sa mga tanong mo sa CC sa email, parang nandun ka pa rin. Yun. Tapos, yung ego-driven retention. Ayaw mong bumitaw dahil sa pride o takot mawala sa eksena. Ouch! Pero totoo yan. Pwede rin yung mabilis na pag-atras na hindi pa handa yung naiwan. Bigla kang nawala. Tapos, ayun, nalunod sila. Delikado yun, dapat gradual nga. Isa pa, yung nagpalit niya lang ng bottleneck. Nakaalis ka pero yung pinalit mo, siya naman yung humaharang sa iba. Kailangan pala multiple leaders yung dinedevelop, hindi lang isa? Tama. Tapos yung hindi pag-celebrate sa successors, yung hindi sila binibigyan ng public affirmation, mahalaga pala yon sa legitimacy nila. At yung mga lunas dyan, madalas, bumabalik lang din sa mga napag-usapan na natin, transparency, accountability partners para sa ego, at micromanagement. Yung staged release para sa rapid withdrawal, pag-develop ng leadership pipeline para iwas bottleneck, at yung mga rituals of commissioning para sa celebration. Okay. Kasi yung rewards, yung gantimpala pag nagawa ito ng maayos, sobrang laki. Hindi lang para sa'yo, yung org o mission nagiging mas matatag, mas adaptive, pinamumunuan ng mga capable local leaders. Na hindi lang tinutuloy yung vision mo. Exactly. Kaya nilang palawakin pa yon based sa bagong context, bagong opportunities na baka hindi mo na nakikita. Yun yung legacy of empowerment. Legacy of empowerment. Ganda. Kung i-connect natin, ang tunay na pamana hindi lang yung natayo mo, kundi yung mga leaders na pinalaki mo. Sila yung magdadala beyond your own reach. Multiplication talaga. So, ano lahat ibig sabihin nito? Itong journey from planter to coach, hindi siya pag-atras. Actually, based sa usapan natin, parang ito pa nga yung higher form of leadership, Hindi sa pag-ipon ng power para sa sarili. Tapos, bakit nga ba ito importante para sa'yo na nakikinig? Una, para iwas burnout. Oo, critical yun. Pangalawa, para yung pinaghirapan mo hindi mamatay pag wala ka. May continuity, mag-grow pa. Sustainability. At pangatlo, pinaka-importante siguro, para mas malawak at mas malalim yung impact. Hindi siya limitado sa kaya mo lang. Parang nagtatanim ka ng puno na yung lilim at bunga mapapakinabangan pa ng next generation. Yung hindi mo na nga siguro makikilala pa. Oo, isang pamanang buhay, living legacy. Kaya ito yung iiwan naming tanun para sa inyo, para sa pagdinilay mo. Kung leader ka ngayon, planter ka man o nasa transition na, ano yung isang maliit na hakbang ng empowerment? Isang maliit na trust? Isang delegate? Isang coaching question na kaya mong subukan ngayong linggo? Para lang masimulan o maipagpatuloy yung journey na to. Kahit maliit lang. Oo. Tapos, pag-isipan mo rin sa huli, ano yung mas gusto mong legacy? Yung dami ng nasimulan mo o yung dami ng leaders na pinalago mo na kayang lumipad ng mas mataas pa sa kaya mong abutin?